Mga ka-Republic, sa paghaharap ng Hinebra at Converge mamaya, gustong suklian ni Sunny Steele ang malaking tulong na ibinigay sa kanya ni Delta Pineda, dating coach ng Pampanga Giant Lanterns sa MPBL at ngayon ay head coach ng Converge. Excited ang Agusan del Sur native na Hinebra rookie na ipakita kay Vice Gov Delta kung ano na ang kanyang na-achieve ngayon. Ang tanong, mabibigyan kaya siya ni Timko ng sapat na playing time para ma-showcase ang kanyang husay? Kung excited si Sunny Steele sa laban nila ng Hinebra sa Converge, na-excite din ang mga Gilas fans dahil tiniyak ni Timko na darating si Justin Brownlee para samahan ang ating national team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, darating si Justin Brownlee. Ito ang sinabi ng Hinebra at Gilas coach sa media. Nito nga pong mga nakaraang araw ay napabalitang posibleng hindi makalaro si JB para sa kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup Qualifiers. Na siyempreng isa pong malungkot na balita yan dahil alam naman nating lahat kung gaano siya kahalaga para sa ating national team. Mula nang tulungan niya ang Gilas under former coach Chot Reyes na bawiin ang gold medal sa SEA Games at ang matagumpay na kampanya ng ating national team sa Hangzhou Asian Games, sa tingin ng marami ay parang hindi na kompleto ang Gilas kung wala rito si Justin Brownlee. At obvious naman na may ganito ring pakiramdam maging ang mga Gilas players. Of course, with or without Justin Brownlee, papalaot ang mga yan sa laban. Ngunit mas may pag-asa kung kasama sa kanilang hanay ang isang player na alam nilang kayang tulungan ang team tulad ng ginawa nito noon sa Hangzhou Asian Games. At matapos ang sari-saring espekulasyon, ibinahagi ni Tim Cone sa media ang masayang balita. Darating si Justin Brownlee upang samahan ang Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng ating kampanya para sa FIBA World Cup Qualifiers. Sa November 28 ay unang laban ng Gilas na gaganapin sa Guam at sa December 1 dito sa bansa sa Blue Eagle Gym sa Ateneo. At gaya nga po ng alam ng marami, national player ng Guam ang SMB guard na si Jericho Cruz. Samantala, bago harapin ni Tim Cone ang kanyang national duty bilang Gilas coach, haharapin muna ng Hinebra ang dalawang importanteng laban. At isa rito ay laban nga sa Converge. Mamayang gabi, makakatapat ng Gin Kings ang Converge Fiber Xers. Inaasahan na magiging pukpukan ng laban dahil gustong patunayan ng Telco franchise na sila ang dark horse ngayong All-Filipino Conference. At ang Hinebra naman, tulad nga po ng sinabi natin sa ating video content kahapon, malalim ang kanilang pwesto sa team standings. Nasa pang-8 posisyon sila, delikadong pwesto para sa isang perennial title contender. Hindi magiging madaling kalaban ang Converge. Pangungunahan ng kanilang twin Justin Tower, nakasuporta sina Shoni Winston, Alec Stockton, at ang super rookie na si Juan Gomez Diliano. Kaya naman dapat ding maging handa ang mga bataan ni Tim Cone. Naghalimaw si Japet Aguilar sa kanilang huling laro kontra NLEX. Ngunit ang NLEX ay walang twin tower. Kaya asahan na mas mahihirapan si Aguilar laban sa Converge mamaya. Dapat aware dito sina Troy Rosario at Norbert Torres, kailangan nilang maging agresibo. Matetes din ang bilis at abilidad ni Scottie Thompson laban sa husay ni Alec Stockton at Shoni Winston. At tingnan natin kung sino ang patatauhin ni Tim Cone kay Juan Gomez Diliano. Isa sa mga dahilan kung bakit excited si Sunny Steele sa sagupaang ito ng Hinebra at Converge ay itong super rookie ng Fiber Xers. Pareho silang rookie at gusto niya itong makatapat. Pero bukod dyan ay may isa pang dahilan si Sunny Steele kung bakit pinakahihintay niya ang larong ito. Excited siyang maipakita kay Coach Delta Pineda kung gaano nakalaki ang naging improvement niya bilang player. Vocal naman si Sunny Steele sa pagsasabing malaki ang kanyang utang na loob kay Coach Delta Pineda.
Ito raw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Kinuha siya nitong player ng Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Binigyan siya ng pagkakataong makalaro sa team nito. At si Governor Delta rin ang nagsabi sa kanya na sumali siya sa draft combine kung saan ay siya ang tinanghal na MVP. At ito nga ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng interes sa kanya ang Ginebra. Ngayong nasa Ginebra na siya, kung makapaglalaro siya na maganda sa harap ng dati niyang coach sa MPBL, kahit paano'y makakaramdam ito ng pagmamalaki dahil dati siya nitong player. Sa ganoong paraan daw niya gustong suklian ang tulong at kabutihan sa kanya ng dati niyang coach. Wish ng mga fans na sana nga'y makapagpakita si Sonny Steele ng magandang performance. Wish din natin na sana'y mabigyan siya ng sapat na minuto upang makatulong sa kanyang team. May mga nakakapansin na kasi na panipis daw ng panipis ang playing time ni Sonny Steele. Well, good luck sa Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ruben Dolor, ala kabayan. Maswerte't nalihisan ng bagyo, hindi nasa pole. Sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Shoutout sa iyo kabayan, ingat ka palagi dyan. At sa iyo rin, Edwin Felizardo, kaya raw natin yan, kayang-kaya. Sabi niya, at sa iyo rin, shoutout Perla Kudisal. Sabi niya, good luck po bukas, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Herminia Balingit, basta maglaro lang daw na maganda sina RJ Scotty, kaya yan. Sa iyo rin, shout out Ronald Gumba, kayang-kaya, ito ang gusto kong fan. Sa iyo rin, shout out Jigs Carido, salamat sa panonood, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.